At sa iba pang balita, himalang nakaligtas ang isang trabahador sa Makati matapos siyang makuryente. At bago tuluyang nalaglag sa daan, sumabit pa sa mga kawad ang kaawa-awang trabahador. At yan naman po ang tinutukan ni Oscar Oida Exclusive. Nakabitin ng patiwarik sa poste ng kuryente at napapagitaan pa ng dalawang transformer ng makuna ng video ng residente at tanod ng Barangay Bangkal, Makati City, ang construction worker na si Jessie Pael sa may Bonifacio Street. Nagtatrabaho raw noon si Pael sa isang ginagawang 3-story residential building nang madulas at masampay sa naturang poste. Ang alam ko, parang gusto niya yata magtanggal ng forma eh. Yung formang ikinabit nila, tatanggalin niya yata eh. Bigla na may pumutok. Yun, nakita namin. Nakasabit na siya ron, nakalaylay yung ulo dito sa may transformer. Habang nakasabit ng patiwarik, ilang ulit umuno nagputukan ang mga transformer ng kuryente. Nagkakawag yung paa. Tinamaan na naman yung uli yung isa. Pumutok na naman. 3 putok yan eh. Ilang sandali pa, tuluyan ang nalaglag ang biktima. Pero sumabit muna siya sa mga kawad ng telepono bago lumagapak sa kalsada. Sa kabila ng taas ng pagkakalaglag at dami ng mga tinamong sunog sa iba't ibang parte ng katawan, himalang buhay pa rin ang biktima. Karamihan sa mga miron, halatang shock pa at halos di alam ang gagawin. Buti na lang at mabilis ang pag-aksyon ng mga rescuer, kaya agad na isugod sa ospital ang biktima. Ayon sa mga tao ng Meralco, masyado rong malapit ang naturang gusali sa kanilang mga transformer. Ang pamunuan ng barangay, inaalam na ngayon kung may nangyari bang paglabag sa naturang konstruksyon. Delikado po yan. Kasi 3 meters ang ano namin dyan, pagitan namin dyan. Doon ba sa mga trabador. Dapat nagre-request sila sa Meralco para malagyan ng mga cover bago sila magtrabaho. Kung sa building permit, meron siyang permit to construct. But ang violation niya dyan, yung walang safety. Walang safety doon sa construction. Para ang tao nakasisiguro na hindi maaksidente. Sinadya namin ang ginagawang gusali pero mga tauhan na lang daw ang nandoon at walang gustong magbigay ng pahayag. Ang barangay naman, umaasa na makikipag-ugnayan sa kanila ang may-ari. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.